Okay, so ito yung gusto nating ma-achieve na mga buhay-buhay. So gusto nating merong line. Gusto nating merong line na automatically nagde-detect kapag kino-compare natin yung kapag nakakakuha tayo ng all-time high. All-time high ba yung gusto natin i-ano dito? Or i-check na lang natin yung difference na lang ng difference ng highest tsaka second highest. Tapos nang doon lagyan natin ng ganon yung arrow. Tapos lagyan din natin ng tawag dito line. Ganyan para makuha natin yung ganitong effect. And then may label din tayo na ilalagay. So yun yung gusto natin i-achieve nito, and gusto natin to i-achieve dynamically. So kapag nag-change yung data natin, dapat mag-automatic din siya change para hindi na natin to gagawin paulit-ulit. Okay, so i-group ko muna to. Nilagay-lagay ko lang to. Taga lang. Select objects. Yan, tapos group. Yan, tapos i-move natin dito sa gilid. Data natin dito. Yan, so yung data natin ay sample-sample lang yan. Ang gagawin muna natin is gagawa tayo ng bar chart. So gagawa tayo ng bar chart. Ganito. Gagawa din tayo ng lalagyan din natin to ng line. Yung line chart naman natin is dito. Tawag dito. Second highest. Second highest is itong second highest natin na data is going to be a line chart. Huwag kang sumabay. Ang second highest natin na data is going to be line chart. Pero naka-straight lang siya. So, dapat kukunin natin yung second. So, ang formula na gagamitin natin ito is large. Large. Tapos, ito yung array. Tapos, number 2. So, siya yung second largest. Ayan. So, in our case, 45 kasi yung highest is 55. Pero ito, papalitan natin to ng line chart. Change chart type, tapos combo. Ayan, naka-line chart. Tama na yan. So, kuha na natin yung line. So, change lang natin tong mamaya na natin yan i-change yung yung mukha niyan. Maya-maya na. Next naman is tatanggalin ko muna tong grid lines and then tatabain ko lang to. So, gawin natin maybe 70. Ayan, para mataba. So, ang next naman is yung arrow. So, yung arrow yung medyo magulo sa buhay natin ngayon. Try natin gumawa ng mag-insert dito ng insert tayo ng chart. Insert tayo ng series muna. Insert series. Try ko lang kung mag-work ba to. Series. Sales pa rin yung kukunin ko. Pero tingnan natin dito sa chart type natin. Ito, gagawin natin scatter plot. Gagawin natin siyang scatter plot, pero dapat nasa gilid siya. Paano ba to? Dapat nasa gilid. Mag-i-insert ako ng Mag-i-insert ako ng isang Teka. Dito dapat scatter plot muna. Mag-i-insert ako dito ng isang chart na clustered columns. Yan. Pero meron siyang katabi. Yan. Pero ang gusto kong mangyari sa kanya is if second highest siya, yan lang yung dapat ito magiging arrow. Paano ba ito? Asan ba yung mag-insert ulit ako?
Mag-insert ulit ako. Arrow. Pagpasensyaan nyo na guys, sana hindi ito tutorial. Ano lang talaga to? Experimentation. Try ko lang kung ma-achieve ko ba. Scatter plot. Nasa gitna na siya. Pero ayoko sa gitna siya malagay. Gusto ko nandito konti. Pero pwede ko atang, alam ko na. Parang meron na akong guys. Meron na akong, hindi natin to kailangan pala. Kailangan natin dito is error bar. Pero gusto ko lang ma-access niya yung highest. So, magawa tayo dito ng isa pala. Arrow. If equals large. Ayan. Kino-compare natin kung large ba siya or siya ba yung highest. Max na lang. If max equals to sales, then sales, if not, NA. Ayan. So, sa 55 lang siya lalabas dapat. Pero, ililipat ko yung ano nito. Ito, tanggalin ko muna itong add muna natin to si arrow. And tapos dito dapat naka-clustered column. Para meron siya ditong tagil. Pero hindi natin siya i-display. Ay, baliktad. Ito sa kabila dapat. Ito ka dapat arrow sa taas. Yan ka sa kabila. Kaso nga lang, hindi natin ito mapapataba ng sobra. Pero okay lang, kasi gusto naman natin itong i-achieve. Ang gagawin lang natin dito is, tatanggalin natin yung kulay. Pero mamaya natin tatanggalin yung kulay, ililighten ko lang para maklik ko pa rin siya ng madali. Gawin na natin gray. Tapos, lalagay tayo dito ng ng error bars. Lagay muna tayo ng standard error bar. Bakit wala? Ayun. So, itong error bar, siya yung gagamitan natin as arrow. Pero lumalagpas ata siya. Sa minus tayo. Yan, minus lang tayo. Pero yung percentage natin, kukunin natin yung value nitong difference nitong highest tsaka second highest. So, ang gagawin natin, highest arrow value equals max. Max nito minus large nito na second. So, max or highest minus the second highest. So, 10 yung value. So, 10 dapat yung value nito. Custom lang natin, tapos specify value. Positive value natin is wala. Tapos negative value natin is ito. Kasi pa-negative tayo pababa. Ayan. So yan na yung natin, line na nakuha natin. Parang goods na goods tayo. Napang na-achieve natin yung mga gusto nating mangyari Alam ko magiging palpak na naman ako. So, yung line natin dito, papanipisin lang natin. Gagawin natin kulay. Okay na din ata yung orange. Goods na din naman yan na kulay. Nipisin lang natin konti, ayan. Pero ito, gagawin natin tong arrow. So, pupunta tayo dito sa fill and line. Yung error bars na ginawa natin, yan. Fill and line. So, no cap yan dapat. Kasi kapag naka-cap yan, magiging weird yung yung end mo mamaya. Kasi may line yan, tapos may arrow. So, magiging weird. Ang gagawin natin is change natin yung end arrow type tsaka begin arrow type. So, gagawin natin ganito. Yan. Tapos yung end naman na arrow type, gagawin natin ganyan. So, teka, parang may ata. No cap yan dapat. Ayan, no cap. Yun. Tanggalin natin yung kulay. Oops!
Change lang natin yung format nito. Masaya talaga pag ano guys, pag nakukuha mo yung mga gusto mong sa buhay. Change natin ng kulay ng medyo light blue. Ayan. Tapos, label na lang. So, sa label naman, ang gagawin lang natin, pwede ba yung label? Ang gagawin natin is label, is gagawa tayo ng, sa line chart guys, ito yung i-access natin sa label. Yung next, yung sa left side ng ano, or yung before ng highest, yan yung i-access natin na label na part para ganito yung mangyayari dyan. Lagay natin sa above. Paano pwede mo ito? Above center. Gagawa tayo ng above, tapos dapat yun lang yung lalabas. So, second highest, mag-add tayo dito ng isa for labels. So, second highest, ano tawag ito? Label value, label num, tsaka label value, tapos label lang talaga. Yung label is yan yung notes. So, ang label value natin is going to be yung second highest. So, ito lang, second highest. Yan yung gusto natin i-access. Pero gusto natin i-access is yung ano lang, yung katabi ng ano, yung before nitong highest. So, if ito, if is num, if number yung next na ano, yung katabi niya, yung after niya, so ito yung arrow, ito yung may highest eh. If number yung katabi niya, ayan, then i-release natin yung value ni ito, second highest. Kung hindi naman NA, para walang value na mangyayari. Ayan, so ang before niya, before ng 55, yan yung lalabas. So, tatanggalin lang natin to. Add tayo dito ng isang data label or isang series pala. Add tayo nito. Okay. Ay, palitan ko lang ng pangalan. Ano ba yun? Ay, label value na pala. Yun na yun. And then, change chart type. Line. Tama yan, naka-line. Gusto ata natin mag-increase ng 1 konti, no? Pero, yun na yan. Tapos, punta tayo dito sa part. Si label value, i-access natin kasi gusto nating label value. Gusto nating maglabas siya ng data tapos above and above. Para itong data na to, yan yung lalagyan natin ng notes ng label. Try natin. Compare muna natin yung 45 tsaka 55. Equals -1 ba? Tama naman yan, di ba? -1. 1 minus ganyan. Pwede din naman change equals current minus before divide before. Ay, mali pala yung ano. Asan ba yung formula ko na tama dito? Asan ba yung tama dito? Current minus, tama yung ano ko guys, current minus ano ata? Current minus before divided by before. Tama ba? Mag-comment kayo guys kung tama ba yung ano ko, formula ko para sa change from 45 to 55. Tama ba? Current minus before divided by before. Yan yung formula na ginamit ko para makuha yung difference, yung increase ng 45 to 55. Kanina, gumamit din ako ng 1 minus. Ay, tama pala guys. Mali pala yung ano ko guys. Mali pala yung ano ko kanina. Yung tawag dyan. -1 dito. Ayan. Tama pala guys. Same lang pala ng formula. 45 divide 55 pala yung pinindot ko kanina. Hindi pala 55 divide 45. Kaya naging mali. So, tama natin to. Naging ano to. Current minus current divide before
minus 1. Ayan yung formula guys. Same lang din naman yan sila ng output. So, ang gusto ko nang mangyari dito is, hello, how are you? Nag-a-adjust ba to? Hindi ko alam. Hindi ko lang alam. Hindi ako sure. Nag-a-adjust ba to? Hindi ako sure guys kung mag-a-adjust ba to. Try natin. Select natin tong data label natin. Gamitin natin yung values from cell. Tapos i-select natin to. Tanggalin natin si value. Lo, hindi siya lumalabas guys kasi hindi niya ina-accept yung text. Pwede ko namang isabihin na si label values na lang, no? Siya na ang magiging label values. Kaso nakaano to table. Bakit ayaw niya yung ano? Ay, mali pala yung... Kasi pala, isa lang yung pinindot ko. Yun pala yun. Medyo malapit lang ata. Medyo goods na siya guys. Lagyan lang natin ng konting space. Pero kapag sinretch ko ata to. Oy. Teka, bakit? Ay, naka-center. Teka. May mga ano tayo guys. May mga... Oh. Paano ba to? Dapat nakaganyan. Hindi siya dapat na center dito eh. Or pwede ding dito na lang natin i-base sa second. Ano? Pangalawang ano. Kasi kapag change ko yung ano, format nitong value. Ay. Nilipat ko yan ng left. Magiging ganyan. Center naman ganyan, right, above. Ito yung above. Kasi dito siya naka-base. May ano ba kayo, suggestion ba kayo dyan? O pwede na lang, pwede ba tong malagyan ng ano? Pwede naman tong ma-resize, ma-move, ganyan, pero ayaw natin yang gawin. Kasi gusto natin dynamic. I-try ko lagay siya dito sa pangalawa guys, sa ito dito. Instead of dito siya nakatutok, dito natin i-center. So, lipat lang natin dito. Ayan. Then yung data natin is ito. Ayan, medyo malayo nga lang, no? Medyo malayo. Pero okay na din, oh. Goods na din, eh. Sobrang laki ata. Yun lang. Goods na ata kapag ganyan, no? Balik ko nga sa ano. Ayaw na talaga, pangit talaga pag dito. So, dito ko siya ilalagay talaga. Goods na din, no? Tapos ito, gagawin na lang nating, ano, automated. So, kukunin na lang natin yung value nito. Let lang tayo para madaling maggawa. Ang gawin natin is, tawag dyan, change, paste ko lang to.
Ay, mali. Baliktad, baliktad. Change equals current, which is highest, max of this, minus large of this 2, divided by large of this 2. Okay. Tapos, next is ito. New all-time high is, tapos space, tapos and, tapos yung 20%, yan na si change, tapos and, tapos apostrophe, tapos space, higher than the previous ATH, or all-time high. Yan, close, then comma, then text. Okay, so ito, i-change lang natin pala to sa percentage. So text muna para ma-format to siya ng percentage. Format to percent. Ay, ito yan. Change, 0, number, ayan, number, percent. Pero, dapat ito is lumalabas lang siya kapag hindi NA. Ayan, so, if na lang, if so is na, if is na, then NA pod. Then if hindi, lalabas si text. Bakit may equal to dito? Ayan. Na natin, guys. So, ang magiging ano na is ito. Pagit tignan. Lagyan muna natin ng max tsaka second max na. Ang pangit tignan, teka lang. Agad muna tayo dito ng highlight. Highlight natin si max tsaka second max. If, ayan, or, lagyan ito ng or. If to is equals to max nito, or if ito is equals to large to or second max nito. Close. Release mo to si sales NA. Ayan, so si 45 tsaka 55 yung na-release. Yan. Add natin to. Okay, tapos ito is going to be, highlight is ito. Ay, masisira pala yung ano ko. Masisira yung ano ko. Masisira yung ano ko. Yung format kasi hindi ko siya pwedeng i-close kasi ginamit ko yung arrow para sa ano. So ito, ganito ko na lang yan. Ganituhin ko na lang yan. No? Ay, teka. Ganituhin ko na lang highlight tsaka regular. Regular. Else if is na. Then, release natin. If hindi, na. Para siyang opposite ng highlight, regular. So instead of gumamit tayo ng
nitong si sales. I-remove na natin si sales. Gagamitin na natin si highlight tsaka si regular. So si highlight tsaka si regular is clustered. Yan. Okay. Yun lang mga para-paraan guys. Pero ito si highlight natin is going to be so ayun siya. Para madali nating ma-recognize yung ano, sino ba dyan ang yung pinagsasabihan natin. Ay, bakit ko sinisave yan? Try natin dito sa hindi masyadong malayo. Oh! Pero mali yung ano, mali yung tawag dyan. Mali yung tawag dyan, labeling. Kasi all-time high, ito na yung all-time high eh. Hindi dapat all-time high yung sinatawag natin dito. Dapat all-time high is 20% than the higher than the second highest na lang. Second highest sales. Month sales. Sales month. Yan lang. Yan na lang yung sabihin natin. Yan dapat. Hindi dapat yung all-time high kasi kapag una yung all-time high mas malaki, hindi mali yung labels natin. Pag ito, gawin natin 100. Yan. Goods na goods. Pangit lang siguro pag nandito sa ano kasi wala siyang ano. Ay, 100. Ayan, wala siyang ano, no? Ibang ano na ata to, ibang formula. Ay, mag-a-add lang tayo pala ng formula dito. If ito yung ano, if itong first line yung try natin muna dito sa pangalawa. Lilipat dapat yung arrow. Or hindi naman yung arrow talaga yung lilipat, kundi yung label. Lilipat yung label. Okay. Pwede tayong mag-edit dito sa formula niyan. Mag-add lang tayo dito ng condition. Pwede din tayo mag-add ng column. Para if itong first at saka second na section, kapag sila yung highest, bakit na ano? Bakit hindi lumabas yung pangatlo? Ay, 100. Bakit hindi lumabas? Ay, mali pala yung formula sa taas. Ay. All-time high, higher. Tama naman. 100 tsaka 200. Pero kapag dito, nawawala. Kasi yung formula ko nandito, hanggang dito lang sa ano. Naging NA siya. Tama. So, nagwo-work siya sa pangatlo hanggang sa pangatlo. So, nagwo-work siya sa pangatlo hanggang sa sa last, sa end. Pero sa second at first, hindi siya nagwo-work. Tama ba? Ay, pagkapareha. Ito, wala siyang text kasi naging NA siya dito. Dahil sa formula dito. Okay. So, pwede natin yung lagyan ng additional formula kapag yung index niya sa table natin is ganito. 1 or 2 na index.
Ganyan yung pwede nating i-add dyan na formula. Pero medyo magulo na yan na formula. Pero yun yung naisip ko na paraan dyan. I don't think gagawin ko yan ngayon. 900. Yan, goods naman. Magtuturo ka rin, sir, ng VBA. Ayaw ko magturo ng VBA tsaka macro. Sakit sa ulo magturo ng programming. It's SQL tsaka PBI. Ano lang din ako sa SQL tsaka PBI. Tawag dyan, intermediate lang din ako ng skill ko dyan sa SQL tsaka PBI. More on Excel talaga ako. Kasi Power BI, hindi pa laging Power BI ginagamit ko eh. Excel madalas eh. So, ayun, Power Automate, Excel, macro, Power Query. Pa ba? Yun lang ata madalas kong ginagamit na stack. Tsaka scale. Go high level. Pwede ata tayo, try ko ba? Mag-add ng formula dito. Sasakit ata yung ulo ko eh. Baka sumakit yung ulo ko. Ito kasi dapat to siya nasa left side. Dapat siya lilipat. Kapag index 1 tsaka 2 yung natin gagamitin, yung label niya dapat lilipat. Ituturo nyo rin. I-share ko din yung alam ko sa Power Automate. Kasi tawag dyan. Kaso nga lang ang Power Automate, madalas, ang sa Power Automate, yung mga simple lang na mga workflow yung ginagawa ko doon. Kasi madalas ko, gumagawa na ako doon dito sa Excel. Kinoconnect ko kasi yung Power Automate sa Excel, Microsoft Forms, Excel, tsaka sa email. Kinoconnect ko. Tapos, madalas yung mga formula, condition ko sa mga kriteria ko sa mga pangyayari is nasa Excel ko ginagawa. So nag-a-add ako ng column, tapos nandun lang nakalagay ng yes or no, tapos yun mag-i-execute yung mag-i-execute yung Power Automate based on sa helper column na ginagawa ko kasi mas nakakagawa ako ng complex na nested formulas dito sa Excel kaysa sa Power Automate. Though meron namang ganun sa Power Automate, meron siyang limitation sa mga formulas din. So kaya dito ko sa Excel ginagawa yung yung mga paggawa ng formula. Madalas ko ginagawa yung Power Automate sa email notification, sa consolidation ng data kapag nanggaling sa sa Microsoft Forms. Yun ginagamit ko Power Automate. Mga email notifications, SMS. Kasi yung SMS nga lang pag sa Microsoft, gagamit ka pa ng third party. Marami namang nagagawa yung SMS, yung Power Automate, nakakaran din ng mga na mga office scripts. Ito yung mga scripts ko na ginagamit. Hide and hide ng ng data. Hide and hide ng column. Mga ganyan. Gamit para maliit lang naman yan columns lang naman yung ina-hide niyan. Pero nakukonect mo kasi sa Power Automate. So, Power Automate, tawag dyan, web. Nakukonect mo kasi siya. So, maganda gumamit ng Power Automate kaysa sa VBA kapag kaya ng Power Automate. Pero kapag gumagawa ng system na VBA, hindi yan kaya ng Power Automate. Ng office scripts. Bakit may to? Pag may mali sa ko sa text formatting ko Kamay lang nating 0. Ganyan na lang, wala nang 0. Ayan, 50%. Rounded na rounded. So, ang limitation for now is hindi pwedeng first tsaka second index ng ating table yung highest. Pero kung ito yung second highest, tapos ito yung highest talaga, yung third, bakit nagkamali ito? Ito pala yung ko. Mali kong Ayan. Goods lang, kaso lumalagpas.
Pero pwede naman rin itong tanggalin. Ay, wag natin tanggalin yan. Pero ang ginagawa ko lang dyan is, medyo nilalighten ko lang siya ng color. Ito namang ano natin, pwede naman itong lagyan ng background na medyo transparent lang. Lagyan natin ng kulay blue, ganyan na. Maybe 90% transparent. Ayan, para meron siyang, ganyan, para kahit matabunan siya, meron pa rin siya effect sa buhay mo. Ayan, ay, bakit yun? Ano? Tapos, ito. Lagyan natin ng chart title. Dynamic labeling. Excel bar chart. Yan. Lagay ko muna dito sa taas guys ha, para pwede ko itong i-cut mamaya. Tapos, cut mamaya tapos gawin kong story. Properties, don't size. Okay. Yan, tapos lipat natin. Yan. Nagano talaga siya doon, nasisira siya doon sa ano, no? Pag nandito na siya sa gilid eh. Sira siya pag nandito na siya sa gilid eh. Ang liit ng araw kaya nagiging ganito. Yan. Itong ano din, pwede nyo naman din to palitan ng araw para may araw kayo, may ganyan. Pwede din naman yan. Change nyo. Pwede din punta kayo dito sa format, tapos ito, change shape. Marami dito. Ganyan. Try natin. Ayan o. Yan. Pwede din yan. Isa sa mga paraan sa mga pagiging life hackers natin. Tapos yung sa ano nyo, mga data labels nyo, ganito, pwede nyo na rin lagyan yan. Lagay nyo na lang sa inside base. Tapos puti. Try natin puti. Ayan. Kung gusto nyo, para tanggalin nyo na lang tong nasa gilid. Pwede din hindi. Yung lagyan nyo na lang is yung itong dalawa. Kasi ito lang naman yung mas important. So, ito yung lalagyan nyo. Lagay kayo sa inside end. Yan. Parang nasa loob. Yan. It's either puti or anong kulay yung gusto nyo. Lagyan nyo na lang ng, pag hindi masyadong mataba, patabain lang. Tabain natin. Ay, ayan. Kulang sa taba. Wala nang negative. Ayan. Try natin. Yan. Goods na din, no? Goods na din. Yan. Isang improvement is going to be ito malilipat siya dito kapag nandito na siya sa pinaka-side or yung arrow mo, papalipatin mo dito. Pero mahirap ata kasi gagawa ka na naman ng isang ganito. Life hack. So, pwede din itong kulay kulay blue. Blue light lang. Para hindi masyadong magulo tignan.
Mas maganda to pag medyo grayish siya. Para hindi siya yung tututukan ng, hindi siya yung titignan talaga. Paano ba to gagawing medyo gray? Ayan, medyo gray. Mali lang yung color scheme. Pwede ko yung mag-search ng mga color scheme online. Color palette na maganda. Color combination. But basically, ganyan. Ganyan yung mga pangyayari. Ang ginagawa ko minsan pag ganito, pag hindi mo in-expect na sobrang laki ng numbers, lagyan mo na lang ng fill. Ganyan, tapos same lang ng kulay sa ano, sa ginamit mo. Ito yung kulay na ginamit ko, ito. Pero yung transparency, gawin mo lang maybe 90%. Para kahit lumagpas yan, yung numbers dyan, nakikita mo pa rin. Ito, medyo, ano ata, medyo light lang ata yung 100%, 90%. 60. Ayan, mga 60% ata. Gawin nyo na lang, ganyan, rounded corners. Para mas cute. para cute siya tignan. I think 70. Tapos puti. Ayan. Goods. Yun lang. Thank you very much for your time, guys. And then, see you on my next live. Boat Tech. Peace.